Siguro. Sabi na i-report mo, sabihin mo sa radyo na magre-release na kami. Ni-report ko sa RMN, ang sinabi ko lang, there is a possibility na may release today. Yun lang ba ang demand? Walang ibang demand, yun lang. Kundi i-report mo live Puntahan ko lang sila. at i-report. I-report. Hindi mo kinailangang pumasok ng mosque. Sasalubungin mo lang sila. At i-report ang I-turn over release. lang daw sa akin yung hostages. Tapos may mga wounded daw kasi sila. Sunduin ko lang daw. Yung surrender, paano to sinabi sa'yo? Na magsusurrender sila? Yun na yung sinabi ng after ng yung sabing yung kinausap ako ni pastor, yun na, nabanggit na rin ni Commander Ismail after nung pinasa yung phone sa kanila, binanggit na rin ni Commander Ismail na magsusurrender na rin kami. Pagod na kami sa gera. Kung nangyari yun, syempre mauubusan ng or maapektuhan yung moral ng iba pang mga MNLF fighters. Ang pinag-uusapan natin, yung day 4 na nag-surrender Yes, ang about 80 MNLF, which the government is denying happened. Supposedly, actually, tayo alam natin na nandun na, nasa labas na sila ng mosque and line up na sila. Inihintay na lang nila ako na dumating doon and then mangyayari na yung good news. I don't know what went wrong. Hindi ko man din sinisisi yung government o yung crisis management committee kasi somehow nagkaroon din naman sila ng interes. Kaya nga nila ako sinundo. Kaya nga nila ako kinausap, 'di ba? Yun nga lang, medyo natagalan lang talaga yung meeting doon. Kung kahit napagod si Commander Ismail. And yun, hindi natuloy. Paano ka na-involve sa pag-release ng hostages and the surrender of the MNLF troops? Thursday afternoon, nakatanggap ako ng tawag from the wife of yung bihag na pastor who is a constituent. Because you are... I am a barangay councilor. And then, umihingi sila ng tulong. Accordingly, gusto lang akong kausapin ni pastor kasi may message sila or may appeal sila sa government. Yun. And then at around 6 to 7 in the evening, another call, may tawag na naman. From ibang number ha, hindi yung number nung that afternoon, ibang number. From pastor pa rin. Sabi niya, saan ka? Kailangan ka namin dito kasi i-release na kami. At 6 or Nandito 7. na kami sa labas ng mosque. Sabi ko, sure ka? Pastor, pakausap daw. Ikaw ba talaga to? Pakausap sa MNLF commander. Pinasa niya yung phone. Doon na sa spokesperson. Sino yun? Paul Casa. Oh, yun. Sabi niya, sir, sure kayo? Sir, oo. Kailangan ka namin, sir. Kailangan ka ng mga tao mo dito. Yun yung term na ginamit. Tao. Kasi nga, constituents. Ganun. Sabi ko, sure ba kayo, sir? Sure talaga kayo? Hindi pa rin ako convinced. Sabi ko, gusto kong kausapin si Commander Ismail. Pinasa yung phone kay Commander Ismail, sinabi niya talaga. Sabi ko, ba't mo gagawin to, Commander? Sabi niya, kasi pagod na kami sa gera. Pagod na kami sa gera. And pagod na kami sa gera and parang sabi niya, ayaw ko nang madamay itong mga taong ito. Yun. Hihintayin ka namin dito ha. Okay na, nakausap ko na yung isang official ng military official. Okay na. Nakausap ko na, makakapasok ka na. So nun, Si Pastor ang nagsabi sa'yo na nakausap na niya ang military. no, si Ismael. Si Ismael. Sabi He did niya, not identify sino tong militar na to. hindi. Basta sinabi niya lang na, nandito yung military, may pakakapasok na kayo, may order na, pwede ka na pumasok. Pumunta ako, I proceeded to the area, dito sa may kasanyangan, hinarang ako. Doon ka hinarang sa kasanyahan Oo, ng militar. ng military. Bawal daw. Malayo-layo pa to doon sa Santa Barbara, no? Oo. Oh, yun. And then, from there, nung hinarang na ako, humingi ako ng tulong sa isang kaibigan ko ng pulis. Okay. Siya yung... Doon ka pa lang nakipag-coordinate sa Oo, yun. police. Doon ni-refer niya ako sa kanyang higher-ups. Yun na. Naghintay ako, tinawagan ko na yung desk, sabi ko, ayusin ko na.
Kung may, sabi ng desk, kung may security, Chody, go. Basta wag, hindi pwede. Wag kang pumasok ng basta-basta. Ganun. Wala. Mga 9 o'clock, ganun. Nung tinawagan mo yung pulis, nasan ka? Yung friend mo na pulis? Nandun sa Nandun kasal pa. namin. Kailan ka umuwi? Hindi, doon na. Tapos doon, wala. Sabi ko, wala na to. Wala nang chance. So, sabi, umuwi na ako dito. Sabi ko, okay na lang. Wala na. Kasi delikado rin. Ayoko nang pilitin. Pagdating ko sa bahay, ito na, tumawag na si General Vanyo. Sabi niya, Chody, saan ka? Sunduin kita dyan. Alam ko na kung ano yung purpose. May tumawag pa rin from the military, from the PAO office. Hinahanap. Sunod-sunod na. Actually, may tumawag pa na isang PIO ng puwis, si Major Huesca. Major ba si Huesca? Hindi niya alam na kasama ko na si General Vanyo. Nasa Westmincom. Nasa on the way pa lang kami sa Westmincom. Si General Vanyo mismo ang sumundo sa'yo. Muna nag-meeting kami lang. Tapos, after nung short conversation, Sino ka-meeting mo? The generals? ang kilala ko lang talaga si Colonel Gusela. Ang na-identify ko. Yung iba nandun yung sabi lang negotiator daw yun. Pero hindi ko kilala. First time ko na-meet yun. Okay. Doon. After ng meeting, ganito, pinalabas ako. Alam mo, nung nasa meeting ako, tumawag yung TV5. Eh, syempre, desk ko yun. So, sa ayaw at sa gusto ko, sasagutin ko. Narinig niya siguro na kinento ko yung kung ano, kung nasaan ako. Sinita niya ako, itong general. Sabi ko, huwag mong sabihin, confidential na. Tumatawag na rin kayo. Tumatawag na rin lahat. Iba't ibang station. Nagulat rin ako kung bakit alam nyo na nandun ako. Yun na. Pinalabas ako, tapos dumating si Mayor Beng. Dumating yung may isang ustads na dumating. Yun na, nag-usap-usap sila. Ibang negotiation nila. Oo, hindi ko narinig. Okay. Luma- Kaya ka pinalabas? Okay. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila. Ito ata yung kay Father Ofana. Paglabas nila, yun na, nilapitan na ako ni General. Nag-transfer na kami ng ibang room sa may lounge lang ng Westmincom. Ako na lang yung nandoon, si Superintendent Malayo, the negotiator, ito si Mr. General. Okay. Yun. Sabi niya, tawagan ko daw si Paul Casa. yung MLF. Unattended. Yung phone. Yung phone na ginamit yung kay General. Okay. Siya ang tumawag sa certain, nakita ko yung pangalan, Ancheta. Official yan. On the ground. Kunyari, hindi, oo. Doon kaharap ng MNL. Tao. SAF, ito yung SAF. So, police ito, tumawag sa tao niya on the ground. Ipinasa sa akin yung phone. Pag nandun na yung si Mr. Casa, yung PIO, yung spokesperson ng MNLF, ako na. Ganun yung negotiation namin. Anong nangyari? Sabi niya, basta ang instruction ng negotiator, kunyari takot ka. Sabihin mo na takot ka. Ganun ba? Tapos siguraduhin, parang check namin kung gaano nga ba ka-sincere. Tawag ulit, ganun. Hanggang sa sinabi na ni Casa, pagod na si Komando. Nagpapahinga na. Bukas na lang. Sabi ko, anong oras? 6:00. So yun, after nun, wala na. Narinig ko talaga sabi ng si General, wala na to. Second option na tayo. Yun. Nung sinabi sa'yo ni Paul Casa na pagod na si Commander, nagulat ka ba na bigla siya? Ano to, umatras ba siya? Nagulat ako. Sabi ko, earlier, talaga, gustong-gusto na nila. Sa tingin mo, anong nagbago? Siguro napagod ata sa kahintay. At saka siguro dahil nalaman nila na hindi na direkta sa akin yung iba na yung number, baka nagduda na rin. Pero nakapila na ka mo. Paano mo Nakapila. nalamang nakapila? Wala ka doon. May mga source rin ako. May ibang source ako. Tapos sinabi nila earlier, yung si Pastor, sinabi nila, nandito na kami sa labas. Nakapila na kami. Yun ang sabi. Lalabas na kami. I-release na kami. Sinabi ni Paul Casa na bukas na lang. Naramdaman. Dismayado ako, syempre. Imagine, hindi nga alam ng nanay ko, sinabihan ko ang kapatid ko lang. Hindi, ang alam ng mother ko, magko-coverage lang ako.
Anong reaction dun sa Westmincom nung sinabing bukas na lang? Yung aside from sinabing second option na. Inatid na ako. Sabi ko, kunin na lang ako bukas. Anong nangyari kinaumaga? Hindi nila ako tumawag. Tumawag si Commander Ismael. Sabi niya, saan ka na? Punta ka na dito. Anong oras to? Anong oras ba yun? 6, 7? Okay. Almost 7. Ano. Tumawag rin si General. Van. You know, the General na sinasabi ko sa inyo, General. Sabi niya, hintayin mo lang ha. So, tinanong niya, tumawag ba sila? Sabi ko, oo sir. Sabi niya, sige wait ka lang, ipasusundo kita. Hinintay ko lang. Pero while waiting, ginawa ko na rin yung mga trabaho ko dito. Pumunta ako sa evacuation. So wala pa rin tawag. Nalaman ko na lang na na-release na si Father Ufana na may bakbakan. At that point, wala na bang pag-asang ma-resume? I was hoping. Nung Pero grabe na yung bakbakan. Yun yung araw na Nung grabe na yung bakbakan. hindi ka na sinundo, ano? Hindi na. Wala When na. did you say na nako? Kami na lang yung pumalpak na? kami na lang yung nagte-text ni yung kaibigan kong pulis. Anong Sabi usapan? yung kaibigan kong pulis, although kasi yung intelligence, sa intel siya. Alam niya kung ano yun. Sabi niya, "Chot, tapit. Sa Chabacano pa nga, espera kat contigo alya. Hinihintay kanila na mga hostage. Malapit daw doon sa ibang mga pulis. Bakit wala pa si Chody? Hinihintay kanila, pagod na ka. Kanina to. At that point, wala nang Wala na. may Wala. communication ka pa kay Pastor, Wala kay na. Commander Nawala na. Ismael. Sinubukan ko, wala na. Wala na talaga. So hindi ko na alam kung ano nangyari, ano nangyayari. Wala na. Sana, kung gano'n lang naman pala, sana nung una pa lang ininsist ko na. Going on your own? Oo. Kung gano'n lang naman pala mangyayari, sa negotiation palang aabutin ka ng siyam-siyam. May konting may guilt. May guilt kasi kung nagmaterialize lang yung negotiation, kung let's say may nakuha kaming hostages and then may nag-surrender na MNLF, yung grupo nga ni Commander Ismael, siguro hindi ganito kalala yung sitwasyon.